Pero ito, tingnan nyo tong balita na to kung makakabuti ba to sa atin. Makakabuti ba to sa bayang Pilipinas? Tingnan nyo maigi. Gagawin daw tayong pabrika ng bala. Sa tingin nyo, okay to. O kayo, maglagay kayo sa comment section. Okay ba na gawin tayong pabrika ng bala ng Amerika? Pag sinabi ko ba na ayaw ko? Pag sinabi ko ba na ayaw ko na gawin tayong pabrika ng bala, pro-China na naman ako. Pero tingnan mo kung ito yung sinasabi natin na gagamitin tayo ng Amerika. Eto na sir, tanga mo. Gagawin tayong pabrika ng bala. Papayag ka? Ano sabi ni Teodoro? Okay yan kasi maraming trabahong malilikha niyan. Pero putangin na, sobrang delikado niyan. Wala bang lugar sa Amerika ang pwedeng nilang paggawa ng bala? Ba't dito pa? Tangin na mamaya, sumabog-sabog pa yan. Tinan mo, unang-una sa lahat, hindi natin yan linya. Magsasaka tayo Dapat yung mga pinapasok natin negosyo dito, yung mga may pasok sa skill set natin. Hindi naman tayo hindi naman tayo marunong gumawa talaga ng mga armamentes. Mantakin mo, tatanggapin natin itong trabaho na to tapos ititrain tayo para matuto tayong gumawa ng bala at saka ng mga armas. Pero ang delikado kasi nga dito is, di ba, pagka nagkaroon na naman, ito nga, wag naman sana magkaroon ng gera. Sinong unang titirahin nila? Di syempre yung Pilipinas dahil nandito yung pagawaan ng bala. Para makripol yung military capabilities ng kalaban nila, hahanapin nila kung saan nakatago yung mga armas nila. Sisirain yan. Nasan yung gawaan ng armas? Nandito sa Pilipinas, gawaan ng bala. Anong gagawin pagka nagkaroon ng gera? Naku po, yung nga may pumasok nga lang na missile dito sa Pilipinas, ayaw na natin kasi nga masama yan. Pangit yan, nagalit ang Russia dyan sa ginawa natin Tapos hindi lang dito papasok yung mga missile, gagawin na natin. Dito na tayo gagawa. Gagawa tayo para sa kanila. Hindi ba panggagamit ng Amerika to? Ang pinakamasakit nito, mga partner, baka malaki ang kinikita nila kaya pumapayag sila sa ganito. Tayo ba nakikinabang? Hindi naman, sila lang. Di buti sana kung yung nakulimbat nila dyan, equally share nila sa lahat. Walang problema hindi sila lang ang yumayaman tapos tayo ang apektado. Di ba? Yan ang mahirap Panoorin nyo to tapos tingnan ninyo kung sino ba ang may mali. Kami ba na mga ayaw sa Amerika at gera ng China? O itong mga taga-gobyerno natin na mukhang nakikinabang sa mga businesses ng banyaga. Pero delikado para sa mga mamamayang Pilipino. Pakinggan nyo. Plano ng Amerika na gawing pagawa na timbakan ng mga bala ang Pilipinas. Pero pangamba ng ilang grupo, baka malagay sa alanganin ang ating seguridad. Live mula sa Camp Crame, nangunguna sa balita, si News 5 Defense Correspondent Brian Castillo. Brian, anong sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro tungkol dito? Jiggy, bukas nga itong si Defense Secretary Gibo Teodoro sa plano ng Amerika na magtayo ng paggawaan at imbakan ng mga bala doon sa dati lang naval base sa Subing Zambales dito sa... Wantakin mo pumayag si Gibo Teodoro? Parang papayag siya. Hindi ba ito yung mga ganitong bagay dapat pinag-uusapan to ng Congress, ng Senado? Di ba dapat? Pero nagdidesisyon na si Teodoro para sa atin. Tama ba yun? Para sa akin parang hindi. Pero hindi naman ako expert. Pero parang hindi tama para sa akin Pero again, hindi ako expert so baka tama yan. Tingnan nyo maigi. Sa Pilipinas. Ito nga ay matapos lumabas yung report ng US House Committee on Appropriations na... Takin mo, pinag-uusapan nila sa Kongreso sa Amerika, tayo. Gagawa daw sila dito. Takinan yan, tapos tayo parang hindi natin pinag-uusapan ngayon. Sa Kongreso natin at Senado, pinag-uusapan natin impeachment. Putang ina, gusto na tayong gawing pabrika ng bala ng Pilipinas, ay ng Amerika. Congress eyes ammunition plant at former US Naval Base in the Philippines. Puta, nagpaplano sila ng gagawin nila dito sa Pilipinas nang hindi natin alam? Nang hindi na kinukonsulta sa atin? Saan ka naman? Sinong nanggagamit at ginagamit? May ganyan ba China dito? Ang China, nagdesisyon na gawin tayong pabrika ng siomai. Wala namang ganun. Tapos sasabihin nyo, pro-China na naman kami.
Hindi ba? Saan ka naman makakita ng ganyan? Papayag ka ba niyan na putya sa likod ng bahay nyo may gumagawa ng missile? Anak ng tinapay talaga tong mga bobong mga media na to. Oh. Inaatasan nila itong US State Department, maging ang US Department of Defense na pag-aralan yung posibilidad ng pagtatayo ng ganitong infrastruktura dito sa Pilipinas. Jiggy. At Brian, bakit sa Pilipinas, hindi sa ibang lugar, gusto magtayo ng Amerika? Yun na nga oh. O kahit to, buntang na Jiggy Manikad, siguro ano ka? Pro-China ka. Ba't ayaw mo niyan? Ng imbakan o paggawa ng bala dito? Jiggy, kung ibabase nga doon sa report ng US Congress ay meron daw kakulangan doon sa tinatawag nilang forward stage ammunition manufacturing ng Amerika doon sa mga kritikal na lokasyon kung saan posibleng sumiklab ang kaguluhan. Oh, di ba? So gagawa sila ng pabrika dito dahil strategic yung location natin para pag nagkaroon ng gera, malapit yung pagkukuhanan nila ng bala. O kuha nyo? Ang pinaghahandaan ng Amerika, gera. Tapos sasabihin nyo, oh, warmongering yan. Tang ina nyo. Pinaghahandaan nila gera, tapos pag sinabi natin na patay tayo, pag nagkagera tayong unang bobombahin, oy kayo, nagwa-warmongering na naman kayo, warmongering. Mga gago talaga mga putang ina nito, hindi ko maintindihan ng mga utak nyo eh. Partikular na nabanggit dyan itong Indo-Pacific region kung saan kabilang ang Pilipinas dahil na rin yan sa tumitinding tensyon sa riyon dahil na rin sa agawan ng teritoryo. Ayon naman kay Defense Secretary Teodoro, ay bukas ang Pilipinas sa mga ganitong proyekto. Yun, putang ina, patay gutom. Bukas ang Pilipinas. Paano? Putang ina yan, ang tataba ng mga bulsa. Oh, di ba? Nakinabang ka. Nakinabang ka. Oh, lahat ba ng Pilipino magiging benepisyaryo niyan? Oh. Hindi ba? Ilan lang naman ang magtatrabaho dyan? Baka nga karamihan na magtatrabaho dyan, puro kanupa. Dahil syempre, meron mga standards sa mga yan. Oh, putang ina, ang kumita rito, yung mga yan lang. Yung mga tuwan-tuwa o ngiting-ngiti. Putang ina yan, hindi nyo kayang dalhin sa impyerno yung mga pera na yan, sir. Maniwala kayo. Oh, pati mga anak nyo damay sa karma na yan, sa pera na yan, yung blood money na yan. Oo, putangin nyo, hindi madadala sa impyerno yung pag namatay kayo, mamamatay kayo sa pinakamasakit na kamatayan. Tapos mapupunta pa kayo sa impyerno, doon sa pinakailalim na ilaliman, wala kayong kapera-pera doon kahit singkonduling. O, at kahit gaano karami yung perang ipunin nyo, putangin na hindi nyo kayang bilhin si Satanas. Hindi nyo kayang bilhin si Satanas para iligtas kayo mula sa pagkakasunog sa kumukulong asupre, mga tanga. O iiwanan nyo lahat yan dito, yung mga makukulimbat nyo, gagastusin yan ng mga anak nyo, magiging mga adik lahat yan. O masisira ang buhay ng mga yan, binigyan nyo sila ng pambisyo. Kala nyo ha? Yun na, kung makatulong ito hindi lang sa usapin ng militar at depensa, ngunit maging sa ekonomiya dahil nga inaasahan na posibleng makatulong ito para magkaroon ng karagdagang mga trabaho para sa Pilipino. Narito ang kanyang pahayag. I have yet to see a formal proposal, but naturally we will... Ay mo, ba't ikaw ang ano? Hindi mo trabaho yan. Kailangan merong desisyon ng Kongreso at Senado, pag-aaralan yan. Hindi basta-basta. Tangina yan, ano yan? Tindahan? Ano yan, sari-sari store? Bigla, okay na lang, payag ka na lang basta-basta. Kapal ng mukha mo, Teodoro. Hindi ka may-ari ng Pilipinas. Hindi ikaw ang mag-decide kung ano yung delikado sa amin at hindi. Consider it, and any production entity which will be of benefit to the Philippines. Ang daming pabrika. Ang daming pabrika, ba't pabrika pa ng bala? Ilagay mo pabrika ng pabrika ng hamburger, lagay nyo rito. Pabrika ng ng corn beef. Pabrika ng ng tsaa. Tangina, wag naman yung pabrika ng bala, sir. Ang dami-daming pwede naman nating ayaing investor sa iba't ibang bansa, magtayo ng mga pabrika dito na makikinabang tayo, o pabrika ng kamatis. Marami tayong mga kamatis dito na bubulok lang. O mag-ano kayo ng mga pabrika ng magtayo kayo o mag-invest ng mga pabrika ng mga agricultural products dito para hindi nasasayang yung mga tanim ng mga kababayan natin. Ganun. Hindi yung putang na bahala. Even the raw materials na gagamitin dyan, hindi galing sa atin. Galing sa ibang bayan.
O hindi ba? So hindi din tayo makikinabang dyan. Sweldo lang ang pakikinabangan natin dito sa mga ganitong proyekto. Pero yung agrikultura natin, makikinabang? Hindi. Yung mga magsasaka natin, makikinabang? Hindi. Mangingisda, makikinabang? Hindi. O ang makikinabang lang dyan, yung may mga alam sa paggawa ng baril at saka ng mga bala. O baka karamihan pa nga dyan, sila pa yung maglalagay ng mga tao, sila pa yung maglalagay ng mga personnel, hindi pa mga Pilipino yan, putang ina. Baka taxes lang ang kikitain natin diyan, pero yung risk baka sobrang taas. Oy sir, wag mong kung gusto mo ikaw na lang pagawa ka ng pagawaan sa bahay nyo. Oh, at least yan private. Ikaw wag naman sa Pilipinas, kawawa naman yung mga mamamayan natin. And not only in terms of our resilience, but improving, giving employment and other technological transfers is definitely encouraged. Technological transfers, sir, sa totoo lang, hindi tayo, kahit anong turo mo sa atin ng technology, kung wala tayo ng technology na yun, sayang lang yung tinuturo. Di ba sabi nga natin sa Visiting Forces Agreement, ang nakikinabang yung kanulang, hindi na ikinabang ang Pilipino. Bakit? Tuturuan tayo ng mga kano kung paano gumamit ng mga makabagong kagamitan. Meron ba tayo nun? Wala. O paano mo i-apply yung natutunan mo? Pero yung mga kano, tuturuan natin ng mga jungle warfare, tuturuan natin ng mga survival, kahit isang linggo walang kain, buhay ka pa rin. O may natutunan sila, meron, madadala nila yung kahit saan sila magpunta. Yung survival instinct at saka yung matututunan. Pero yung pagtunuruan nila tayo kung paano mag-control ng drone na kayang magpasabog ng 3 planeta. Okay, andali, kaya na natin, natutunan natin. Ang tanong, meron ba tayo nun? Wala. O so magagamit ba natin yun? Hindi. Technological transfer ang sinasabi mo. Hanggat wala tayo nung technology na yun, kahit anong turo sa atin nung technology na yun, wala. Hindi natin matututunan kasi wala tayo nun. Naglololokon yung mga Pilipino. Pero pinapayagan ba ng batas natin o ng konstitusyon ang pagkakaroon ng ganitong pasilidad sa ating teritoryo? Gigi, may 3 pwedeng maging basehan na kasunduan itong plano ng Amerika na magtayo ng ammo plant and facility dito sa Pilipinas. Una dyan, siyempre yung Mutual Defense Treaty, yung MDT, na siyang pangunahing basehan ng lahat ng kooperasyong militar ng Pilipinas at Amerika. Pangalawa dyan, itong Mutual Logistics Support Agreement o yung MLSA, kasi kasama din sa support agreement na yan is yung pagtutungan ng dalawang bansa pagdating sa ammunition. Pero itong MDT at MLSA ay walang basihan dyan, na walang nagsasabi dyan na pwedeng magtayo ang Amerika ng pasilidad. Siguro ang closest na possible na basihan talaga ay itong EDCA o yung Enhanced Defense Cooperation Agreement, kasi malinaw dyan sa EDCA agreement na pwedeng magtayo ang Amerika. Tignan yung ginawa sa atin. Pag-alis ni Pangulong Duterte, nagkaroon tayo ng EDCA sites. Ilang EDCA sites yun? Ang dami-dami. Sino nagbabayad ng facilities? Tayo. Tubig, kuryente, tayo nagbabayad nun. O so may pakinabang sa atin ng Amerika? Pero ayan gamit ang resources natin, tayo pa ang nag-maintain ng mga sites na yan. Tapos ang nakikinabang, off-limits tayo dyan. Di tayo pwedeng pumasok. O tayo nagbabayad ng mga utilities. Tapos hindi tayo pwedeng pumasok sa sarili nating bayan. O hindi ba? O ngayon gagawin naman tayong pagawaan ng bala. O so anong pinapahamak ng administrasyon na ito ang Pilipinas? Nasa sa inyo na yan kung masaya kayo. O nasa sa inyo na yan kung okay lang yan sa inyo. O,